Hello po sa inyong lahat, magandang buhay. Today in Philippine history, November 8, 1949, formal na nahalal bilang Pangulo ang nakaupong punong tagapagpanganap Epidio Quirino. Yes po, nakakulong siya dati sa may Port Santiago noong 1943 na sumiklap ang digmaan laban sa Hapones. Ikadalawang digmaan pangdaigdig yung nabanggit ko dito. So, tara, alamin natin ito kung ano ang kanyang buhay. Okay, maagang buhay at karera ni Epidio Quirino. Siya ay ipinanganak noong November 16, 1890 sa Bigang, Ilocos Sur. Nagtapos siya ng batas sa University of the Philippines noong 1950. Nagtrabaho siya bilang abogado at pumasok sa politika noong 1990 na siya ay naalal bilang kinakatawan na Ilocos Sur. Yes po. Nagtrabaho po siya bilang abogado at pumasok siya sa politika noong 1990 sa Ilocos Sur. Yes po. Nagsilbi siya bilang senator mula 1925 hanggang 1935. Nakaloon ng mahalagang papel si Quirino sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Noong 1934, siya ay miyembro ng Philippine Independence Mission sa Washington, D.C. na pinanamumunuan ni Manuel Quezon. Nag-source ng pagpasa ng Tidings-McDuffie Act sa Kongreso ng Estados Unidos. Ang batas na ito ay nagtatanda ng petsa ng kalayaan ng Pilipinas na naging Hulyo 4, 1946. Nagsilbi siya bilang kalihim ng pananalapi at kalihim ng interior sa pamahalaan ng Commonwealth. Okay, dito na tayo. Pangulo ng Pilipinas. Namamatay si Manuel Rojas noong 1948. Si Quirino ay naging Pangulo ng Pilipinas. Siya ay naalal bilang Pangulo sa kanyang sarili kalapatan noong 1949. Ang kanyang panunukulan ay minakaan ng pagsisikat ng muli itayo ang bansa matapos ang ikadalawang digmaan pangdaigdig. Ganun po yon. Ang kanyang administrator ay naghahanap sa maglupha batas mula sa Hukbalahap Movement, isang pangkat ng Manila na pinanamumunuan ng mga komunista. Na magsira ang negosyasyon ni Quirino sa hukumanda na si Luis Laroque. Noong 1948, si Laroque ay hayagang nagdeklara ng kanyang sarili bilang isang komunista at nanawagan pala sa pagbagsak ng pamahalaan. Noong 1950, ang UG ay nakakuha ng kontrol sa isang malaking bahagi ng Luzon. Si Quirino ay nagtalaga ng isang mausay na opisyal ng militar na si Ramon Magsaysay bilang kalihim ng pambansang depensa upang sukpuin ang pag-iimaksik. Dito na tayo sa kanyang pagliretiro at kamatayan.
Ang 6 na taon ni Quirino bilang Pangulo ay minakaan ng kapangsing-pangsing na muli pagtatayo pagkatapos ng digmaang pangkalahatan, pang-unlad ng ekonomiya at nagdagdag-tulong pang-ekonomiya mula sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang mga pangunahing problema sa lipunan, lalo na sa mga lugar na kanagunan, ay nanatiling hindi nalutas. Ang kanyang administrator ay nasira ng laganap na katiwalian. Nulit siya ay natalo sa halalan noong 1953 kay Ramon Magsaysay. Si Quirino ay nagretiro sa pampublikong buhay at namatay noong Pebrero 29, 1956. Ito yung nabanggit ko kanina sa video explanation ko patungkol kay Epigdio Quirino noon. Dito siya dating nakakulong noong 1943 opo sa kanyang selda sa Fort Santiago, Intramuros, Manila. Opo, lungsod ng Maynila po yan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang plaque sa isang weathered wall. Ang plaka ay nakasulat na, si Senador Elpidio Quirino ay nakulong sa gusaling ito ng 16 na araw noong 1943. Ang plaque ay isang historical marker, bilang paggunita sa pagkakakulong kay Elpidio Quirino, isang dating Pangulo ng Pilipinas, sa gusaling ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakukuha ng larawan ang isang sandali ng kahalagahang pangkasaysayan, na itinatampok ang papel ng gusali sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang dito na lang yung ating video explanation na yung araw na ito, November 8, 2024. Maraming salamat sa pakikinig at paalam sa inyo.